for today's video, pag-usapan naman natin ang tungkol sa boosting followers and F2F system. Saan ba sa dalawa ang medyo okay at saan ba sa dalawa ang medyo worse? Okay? So ngayon guys, sasabihin ko na talaga sa inyo guys, sa dalawa po merong advantages at saka disadvantages. Sa boosting guys, ang naka-advantage sa boosting, pag pa-boost mo, bali binibili mo kasi yung boosting. Pag pa-boost mo guys, papasok agad yung mga followers. Example, gusto mo 1,000 followers. So guys, hindi yan makabot ng isang oras, papasok talaga yung followers sa account mo. Pero, ang disadvantage dyan, wala kang makukuha kahit isang like, kahit isang views, kahit isang comments, wala guys. Kasi mga dami account yan, yung boosting. Pero sa pag-follow to follow or F to F, guys, sa 1,000, nahihirapan kang kunin yung 1,000. Pero kapag makukuha mo yung 1,000, meron dyang mga unfollows, ilagay natin 50%, pero meron ding 200 guys na mag-interact sa'yo. Yan po yung naka-advantage sa F2F. Hindi lahat mawawala. Meron talagang mag-stay sa'yo, merong mag-comment sa'yo, merong mag-like sa'yo, merong mag-react sa F2F. Unlike sa boosting, wala talaga yan. Kahit isa. Tapos guys, ang napaka-worst pa dito sa boosting, pag may mga time talaga guys na maglinis si Mita, yung mga boosting mo followers, deleted yan. Okay? So, deleted yan. Unlike sa unfollow, yes, magbawas yung Mita sa unfollow, pero hindi siya katulad ni Mita na lahat kukunin niya. Kasi yung sa F2F kasi guys, example, ako ni-follow ni Juan, ni-follow ko si Juan, nag-message ako ni Juan, nag-comment ako ni Juan, nag-react ako ni Juan. So, hindi na siya ma-remove ni Mita kasi meron na kaming engagement. Unlike sa boosting, wala talaga, as in dead na dead siya. Kaya huwag kayong magpa-boost ng followers kasi lahat yan i-try ko na. So, yan lang po siya guys. Thank you so much. Bye-bye. Huwag niyong sirain yung account niyo.